So ayun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 110,000 kapag kinuha nyo ng cash. Siyempre, available din po sila sa installment. Lalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos siya. So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang motorcycle na to? Ito ay nagkakahalaga ng 127,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available po sila sa installment. Ilalagay ko dyan yung down payment and yung terms nila o ilang months ang available nila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan. At para doon sa lahat ng mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So, ayun ang mga best, no? Ngayong 2026, okay, bagong taon, bagong motor, yan ang ating motto ngayong taon na to. Okay, mga 1 year natin sasabihin yan. Hindi, joke lang. Pero, ayun na nga, bagong taon, bagong motor, para sa mga naghahanap ng update para sa Force 150. So, meron tayong nakita na may bagong kulay na ilalabas. Si Force 150. So ayun na mga best no, ngayon 2026. Okay, bagong taon, bagong motor para dito sa may Monarch Ace 150. Available po na isang unit dito sa Skygo Malolos branch. Pero dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMark Moto para ma-assist ko kayo pagdating sa Skygo branch or Skygo Motorcycle and Monarch. So yun ang mga best, nakita na nga natin dito yung Monarch Ace 150. Ito yung inspiration or inspired by NMAX. Okay, so kakaiba rin yung headlight na ito. So ikutan natin para at least dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, nakita nyo yung kabuuan ng motorcycle. Walk around na natin. So meron tayo rito sa harap na windshield. Medyo mataas yung kanyang windshield dito, tapos kulay black naman yan. And may mga bolts tayo rito. Then tingnan natin, baka malay natin is magkaroon din sila ng adjustable. And kasi merong mga gusto talaga na mas mataas pa or mas mababa, at least 'di ba? Nasa sa inyo 'yan kung ano yung mas trip nyo. So meron pa yung kulay gray dito, matte finish, matte black nga pala etong motorcycle. So kulay black pa lang din yung nilalabas ni Monarch pagdating sa Ace 150. Meron tayong headlight na LED, high and low na rin yan. Daytime running light, meron tayo ritong LED rin. Meron din dito sa baba. Tapos meron tayong eto parang nguso or naging bibig yung itsura niya. Gandang ganda ako sa emblem ng Monarch. Napaka premium nung datingan niya. Signal light niya nandito sa baba, LED rin yan. Meron tayo ritong telescopic fork, bulky or malapad yung kanyang fender dito sa harap. Ayan. So pagdating naman dito sa tires natin sa harap is 110/70/13, naka tubeless na rin tayo rito at B-rubber yung kanyang tires. So maganda na rin yung kanyang tires. Okay, so hindi ka na tinipid dito ni Monarch, alam nyo naman yan, B-rubber din yan. Okay, so naka single disc brake tayo rito. Ito speedometer sensor, baka malito kayo, hindi po siya ABS. Okay, and meron tayong dual path caliper, naka ano tayo rito, naka combi brake na rin tayo rito. Ayan, so nalalaman natin dito dahil sa caliper nya. So ayan, may 150 na decals, minimalist lang, wala halos decals dito. Meron lang tayo ritong Monarch Ace 150. Ang Rusi, meron silang isang kulay dito na kulay brown or kulay gold. Okay, yung kanyang colorway, and then matte combination na kulay black. Okay, so umpisahan natin dito sa windshield. Meron tayo ritong maganda, maangas. Okay, gusto ko yung datingan niya. Naka Euro 4 na rin tayo rito. Okay, pero yung windshield niya, ito parang cover siya. Tingin ko yung cover niya rito, ayan o. Okay, tinatanggal yung bolts dito sa likod. Meron tayong dalawang bolts dito and dito para matanggal natin tong cover na to. Kung gusto nyo tanggalin to, pwede. Okay, saka nyo matatanggal pa lang yung pinaka windshield nya. Okay, so ganun yung function nya or ganun siya binabaklas, medyo mabusisi or madiwara. Okay, parang sa RFI natin. Pero yan, para tayo ritong naka carbon fiber finish. Ganda ng texture talaga na ito dito rin sa part na to, and then puro sharp design yung makikita natin dito.
And then dito sa side na to, pwede nyo palagyan to ng ng dashcam. Pabutasan nyo lang to dun sa mga magagaling magbutas ng ganito. Pwede nyo palagyan niya ng dashcam para sa safety features na rin natin. And then meron tayo ritong projected lamp, dalawa naman yan. And then meron tayo rito maliit na LED. Ayan, high and low nandiyan na rin. Signal light natin nandito sa side na to. Meron din siyang maliliit na ilaw dito. Okay, ayan, tingnan nyo naman. Busina nandito sa ilalim. Sa side naman, naka-telescopic fork. Meron tayong rusi na naka-emboss. Naka-combi brake na rin tayo dito. Magandang fender. May mga patulis din tayo na design dito. May rusi dito na kulay yellow. Pero ito okay na din sa akin to. Pero mas maganda tanggalin nyo na lang. Kasi mas maganda tong emblem na to. Kung ito sana, meron din dito sa harap. Goods na goods eh. O kaya ito, meron dito sa harap. Goods sa akin yon. Okay. Pero maganda rin na rin dito sa gilid. Okay, parang mga Bristol style, di ba? Yan lang yung pinaka decals niya. So, yung extension ng paa, meron tayong padding din dyan. So, nandito nga pala yung coolant. So, tatanggalin to pag magpapalit tayo ng coolant. Foot pegs natin. Ganyan ang itsura niya. So, metal din naman yan. Sumasabay lang yung design dito. Nakatago siya. Tapos, meron tayong mga maliliit na details dito. So, pagdating sa panel gauge, meron tayong fully digital, select and set, meron tayo dito. And then may Monarch din dito na emblem, ang ganda rin oh, 'di ba? Ang ganda rin yung itsura niya. Tapos ganyan ang datingin niya, naka-upright position tayo rito. Ganda rin ng design para dito, lalo sa switches niya. Meron tayong on and off ng kanyang idling stop or stop and start system, on and off ng kanyang headlight. Ayan. So, electric starter. Yung grip natin dito makapit, throttle mababaw, sobrang babaw. Lever natin maganda rin yung design, medyo manipis lang to. And smooth naman. Okay, so dito naman sa side, meron din tayong flasher. Yung ating lever, same lang din yung design. Grip natin makapit. Hazard switch, high and low. Signal light, and busina. Ayan. So pagdating sa baba, meron tayong keyless. And then fuel and seat. Okay, yung seat niya mabilis din siyang ma-open, and then yung fuel. Ayan. Okay. So malaki din yung fuel tank capacity nito. Meron tayo yung USB charging port dito, malalim yung ating side pocket. Ito pala yung yung remote. Ayan. Okay. Tapos meron siyang susi dito. Tingin ko merong secret pa dito na sa ilalim para ma-open. Ito may secret key siya dito. Ayan, tingin ko yun yung purpose niya. Tapos sa side naman malalim din to, medyo hindi siya ganong kaluwagan. Dito maluwag talaga. Ayan. So fuel tank, andyan yung ating upuan. Sobrang lambot ng upuan nito. Sobrang lambot talaga. Ang sarap nito sa long ride. So may mga ganyang design siya. Okay, sa ilalim parang kulang na lang maglaro tayo ng chess dito. Ayan, ganyan yung itsura niya. Okay? So, sa kanyang mugs, maganda. Yung size naman dito is 110, 70 by 13. Ka-size ni RFI 175. Cordial, naka-tubeless. Naka-single disc brake na rin tayo rito. And then, etong side na to, hindi siya ABS. Pero malay naman natin magkaroon ng ABS, diba? Ito, speedometer sensor. Naka-dual path caliper tayo rito, single disc brake. Okay, ganda ng forma talaga nito. Napaka-pogi. Yan, meron tayong extension, malapad yung ating floorboard dito. Yung design ng decals niya, kulay yellow. May EFI dito, naka-water cooled, 4 valves. Yan, so matte gray. Meron din pala siyang combination dito sa side na to. And sa gas tank, maganda yung gas tank niya. Open natin. Yun, napaka-responsive din niya. Okay. Yan, o, diba? Ganyan lang siya. Napaka-responsive din. Meron tayong side pocket. Okay, anong meron dito sa side pocket? Malalim. Okay, pwede tayong maglagay ng mga barya, basahan. Hindi siya ganun kalawak, no? Hindi siya ganun kaluwag. Same lang dito. Halos same lang since same lang sila ng size ng ating tawag dito compartment or side pocket. Ayan. So meron tayong USB charging port. Okay, dalawa naman yan, type C and type A. And then naka pa rin tayo dito, di susi, pero ito yung susi niya, di ba? Maganda rin, malapad din, oh. May rusi din na nakalagay dito. Ayan, so maglabas sana sila dito ng keyless na may
emergency key. Okay? Sa kanyang panel gauge, maganda rin siguro mga 5 inches to, or mga 5 inches siguro yung kanyang panel na digital. Tapos yung handlebar niya, maganda yung design, may parang carbon fiber finish din tayo rito. Switches niya, ito yung mga gusto ko dito yung switches talaga sumasabay. Kill switch, headlight on and off, electric starter, lever natin dito, may adjustable, ayan. Smooth naman yung ating lever, yung ating grip makapit din. Throttle, napakababaw ng throttle natin dito. Sa side, meron tayong flasher, high and low, hazard switch, signal light, busina. So siguro ang ano dito, ang gusto ko lang din additional dito, maglagay sila ng on and off ng kanyang tawag dito, idling stop or stop and start system. So yun yung mga gusto nating upgrade. And then, meron tayong upuan dito na naka-camelback na rin tayo rito. May mga stitches. Ganda ng stitches. May rusi dito. Ito, plastic. Diba? Yan, sobrang lambot kahit dito. Tapos makapal din siya. Yung ating seat. Okay. Ito naman yung ating compartment. Ayan. Paluwag din naman. Dito, may open natin siya. Kung ano yung tsura nito. Ayan. So, open nyo lang yan. Push nyo lang yan. Tapos may ma-open na siya. Ito naman yung ating battery. Ayan, medyo ano lang, concern ko lang is hanggang 45 degrees lang siya na-open. Hindi siya yung buo. Okay, paalala ko lang din naman. And then, yung ating grab bar, napakalapad na itong, laki din oh. Okay, so metal din naman yan. So, sa ibaba, meron tayong radiator cover. Dito na rin yung ating radiator. Tapos, naka-dual shock tayo rito. And, adjustable ba to? Hindi ko sure kung adjustable siya, pero parang adjustable pala siya. Dito, ayan o. Adjust siya. Napipihit naman siya. So, yan yung adjust niya. So, meron tayo ritong tire hugger. Parang may carbon fiber finish din. And yung tambucho. Ayan. Maganda rin yung tambucho niya. Taba din. And then, meron tayong cover na plastic din naman yan. Ating taillight. Kakaiba yung taillight natin dito. Ganda ng design, no? Di ba? Ito yung pinaka taillight niya. Ito yung daytime running light na rito. Ang ganda rin. So gusto ko rin malaman dito kung ano ba yung ilaw niya. Siguro sa mga susunod na vlog natin pag may nag pull out na ito. So ayan, bumili kayo para makakita natin. So meron tayo rito plate light, yung ating signal light is LED rin yan. Ganda rin, no? Medyo flexible pero ingat tayo rito baka masagi sa mga parking. Okay, ayan. So medyo mahal din kasi mga ganyan. Reflector and then lagayan ng plate. Meron tayong reflector din dito. Malapad yung ating fender dito sa likod. Ayan. Panggilid natin, malaki din talaga. May Monarch na naka-engrave dito. Tapos meron tayong side stand kill switch dyan. So, ayan. Yan yung kabuuan ng ating Monarch Ace 150. Para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0. So, ayun, sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Available po sila dito sa may Skygo, Malolos branch, okay? So, ayun lang. Maraming salamat sa inyo. Ayos yan. Dito rin sa side, ganda ng mga stitches, diba? Kulay white naman yan. And then, naka 90 degrees na yung ating upuan. Ayan. Pag nag-open tayo, kusa na siyang magbubukas, okay? Meron tayo ritong goma. Pwede natin isuksok dito yung ating mga papers or basic tools. Meron tayong maluwag na compartment. Kasya dito half face or full face. Kasya. Meron tayong metal matte finish na grab bar. Maganda yung design. Parang pa Batman style nga lang din siya. Tapos meron din tayo rito na dual shock. Adjustable. Pero kung gusto niya ng mas maganda siguro dito yung upgraded na may baso, di ba? Para at least merong bago naman dito sa motorcycle na to. May cover na rin yung ating radiator, maganda yung forma, maganda yung tambucho, gusto ko yung design niya. May plastic na cover. Meron din tayong tire hugger, flexible din. May swing arm din tayo. Meron din tayo dito ang single pad caliper at naka disc brake din tayo dito sa likod. Maganda yung mugs. Yung size dito ay 130/70 by 13. Same size ni RFI 175. Sa ilalim, meron tayong cover. Kagandahan dito, ito yung mga gusto ko eh. Diba? Yung hindi agad madudumihan yung mga throttle body natin dito, yung mga wire sa loob.
Goods na goods yan, madaling linisan pag ganyan. Yung ating taillight is meron tayong LED rin. Signal light niya dito sa side. Tapos daytime running light dito. Ang di ko lang masyadong magets kung bakit kulay white yung kanyang taillight. 'Di ba dapat ano siya, red, 'di ba? Yun lang naman. Pero kung white siya tapos naka LED, 'di ba parang masakit siya sa masakit sa likod, lalo na yung masakit sa yung nasa likod mo, baka masaktan no. Masilaw doon sa taillight, 'di ba? Yun lang naman yung concern ko. Meron din tayo rito plate light and reflector, lagayan ng plate. Maganda yung fender talaga nito. Kahit yung fender niya pinag-isipan yung design Ang ganda 'Di ba? Ang ganda talaga. So yung ating panggilid, bulky, ganda rin ng itsura, ganda ng forma Ang ganda ng forma. Yung ating foot pegs para sa angkas, maganda rin yung forma. Yung side stand natin dito, halatang hindi tinipid, maganda rin yung paint job. Meron din tayong side stand kill switch. So, ayan, kabuuan ng ating motorcycle. Pero, dagdag ko lang, meron tayong force na emblem. Maganda rin yung force na emblem na to. Pero sana mas malaki, para mas kitang kita. Tapos wala na tong decals na to. Yun lang, suggestion ko lang naman. So, ayan, sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang yung pinakamalapit na Rusi dyan sa lugar nyo. Sana nakatulong tong video na to. Ayos na ayos yan.